Ang nakaraan. Gabi na nang makarating na ang pamilyang Yang sa loob ng bakuran ng pamilyang B. Sa ilalim ng sinag ng buwan at liwanag ng mga lampara, nagkaharap at nag-uusap ang mga kinatawan ng dalawang angkan. Ha ha ha! Maayos ka lang ba, pinunong B? Bati ng pinuno ng pamilyang Yang habang halakhak ng halakhak. Sa tabi niya nakatayo ang kanyang anak na lalaki. Siya ay yung lalaking kasama ni Hualin noon, yung sumampa sa mesa at ang asar kay Billy Juan. Naglakbay ka ng napakahabang gabi para lang makapunta rito, pinunong Yang, sagot naman ng pinuno ng pamilyang B nang may ngiti sa mga labi. Katabi niya si Billy Juan na tahimik lang at nagmamasid sa paligid. Naaalala ko dati, tinatawag niya si ama na Lolo B habang tumatakbo na nakamedyas lang. Pero ngayon, iba na ang tono at pakikitungo niya, bulong sa isip ng ating bida. At ang pumunta rito ng ganito kalalim ang gabi, tiyak na walang magandang ibig sabihin yon, maliban na lang kung mababa ang tingin nila sa amin. Lumingon siya at tiningnan ang lalaking katabi ng pinuno ng Yang. Ang bastardong iyon. Siya ang bumugbog kay Guangto dahil lang sa walang kwentang dahilan. Kilala mo ba si Grandmaster Pong Wei daw ng pamilyang Pong sa Hebei, tama? Tanong bigla ng pinuno ng Yang sa ama ni Li Juan. Siyempre naman, kilala ko siya, sagot nito. Napagpasyahan naming magsanib puwersa at magtayo ng bagong negosyo. Patungo kami sa kanya, kwento ng pinuno ng Yang habang hinahaplos ang kanyang baba. Magdadagdag ako ng magagandang salita para sa clan master ninyo, dagdag pa niya. Salamat sa iyong pagiging maalalahanin, sagot naman ng ama ni Li Juan. Bahahaha. Tumawa ng malakas ang pinuno ng Yang. Alam mo naman yan, di ba? Natanging ako lang ang nagmamalasakit sa ating pinunong B, sabi niya habang may mapang uyam ng ngiti sa mga labi. Pag-usapan natin yan sa loob, aya ng clan leader B na inilahad ang kamay. Sige, sagot ng pinuno ng Yang. Sabay silang naglakad papasok ng bahay, naiwan si Billy Juan sa labas. Oy, lalaking mahilig mangutang. Nagkita ulit tayo, biglang bati at panunukso ng anak ng pamilyang Yang. Hindi ito pinansin ni Li Juan. Sa isip niya, uunahin muna niya ang kapakanan ng pamilya at ang kanyang ama kaya hindi niya ito papatulan ngayon. Napatingin siya sa gilid at nakita si Guangto na halatang kinakabahan at nanginginig. Naramdaman niya ang awa at inis sa nakita. Napakagat na lang siya sa labi dahil sa galit at awa sa kalagayan ng kaibigan. Dahil nandito ka na rin naman. Pumasok ka, kumain ka, tapos umalis ka na, malamig na wika ni Li Juan sa anak ng Yang at tumalikod na paalis. Nagulat ang lalaki at biglang namula ang mukha sa inis. Bastardo! Tigilan mo na yang katarantaduhan mo at magbayad ka na sa amin, sigaw niya. Kailan ka magbabayad ng 20,000 yang na utang mo sa akin? Baban mo ang boses mo. Wala naman akong utang sa'yo, di ba? Wika ni Li Juan habang lumingon sandali at tinitigan ito. Napakapanatag mo naman. Akala mo pa rin ba na ikaw ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Shandong? Sabi ng lalaki na may mapanuyang ngisi sa mukha. Alam na alam ko na hindi, sagot ni Li Juan ng kalmado. Ano? Hindi makapaniwalang reaksyon ng lalaki. Alam na alam ko naman na isa akong walang kwentang tao, dagdag pa ni Billy Juan habang patuloy sa paglalakad palayo. Napatingin na lamang sa kanya ang mga bantay habang nilalagpasan niya sila. May naisip pa nga ang isa sa kanila kung totoo ngang nagbago na ang binata. 20,000 yang. Isang halaga na sapat para ilagay sa problema sa pera ang isang hindi gaanong kalaking sekta, pag-iisip ni Billy Juan habang naglalakad. Anong klaseng gulo ba ang napasukan ko noon para kailanganin kong humiram ng ganoon kalaking halaga? Tanong niya sa sarili sa kanyang isipan. Nang biglang, may sumigaw na babae kaya biglang napalingon si Billy Juan kung saan nanggagaling ang boses. Dahil ikaw naman ay walang kwentang kamahalan. Ibigay mo na lang sa akin to.
Makakapagpagaan ito ng loob ko, sigaw ng lalaki habang mahigpit na hawak si Songhee sa kamay at leeg. Masama ang tingin na ibinato ni Billy Juan sa kanya. Biglang inagaw ni Guangto ang bata mula sa pagkakahawak ng lalaki. Kamahalan, bata pa po siya, pagmamakaawa ni Guangto. Umalis ka. Wala kang karapatang hawakan ako, isang mababang nilalang. Sigaw ng lalaki at marahas na itinulak si Guangto. Natamba at napaluhod si Guangto sa lupa. Patawad po. Sobrang patawad po. Paulit-ulit na pagmamakaawa nito habang nakaduko. Napangiti ng masama ang lalaki. Ang bastardong ito ay naghahanap ng kamatayan, bulong niya sa sarili. Napagtanto niya na ang taong ito ang alipin na binugbog niya noon. Habang nakayuko si Guangto, biglang may lumapag na dera sa harap nito. Nagulat ang mga bantay at maging ang batang babae sa nakita. Ano itong nakadirang bagay na ito? Tanong ng lalaki kay Guangto. Hoy, bastardo! Sagutin mo ang tanong ko. Ano to? Sigaw niya. Dudera po ito, nanginginig na sagot ni Guangto. Tama, may ganitong dumi sa bakuran. At ang pinakamalala, nandito pa sa dadaanan ng mga importanteng bisita ha. Sabi ng lalaki habang nakangiti ng may masamang balak. Di ba sinabi ko na sa iyo dati na maglinis ka ng maayos, dagdag pa niya. Tatanggalin ko na po agad yan. Nagmamadaling wika ni Guangto at akmang pupunasan na sana gamit ang kamay. Ngunit biglang tinapakan ng lalaki ang kamay nito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong niya. Hawak-hawak pa rin niya si Songhee. Galing ito sa bibig. Kaya linisin mo rin ito gamit ang bibig, sambit ng lalaki habang nakangisi ng demonyo. Nanlaki ang mata ni Guangto sa gulat. Pati ang mga bantay na nakasaksi ay hindi makapaniwala sa kalupitan nito. Kuya, ako na po ang maglilinis, sigaw ni Songhee. Anong ginagawa mo? Magmadali ka at tanungin mo ang pinuno kung may kailangan ba siya. Bilis utos ni Guangto sa bata para mailayo ito sa gulo. Napapikit na lang ang bata habang lumuluha. Biglang napansin ng dalawa si Billy Juan na papalapit sa kanila. Tama, dapat tayong maglinis ng mga madudumi, sabi ng ating bida. Gulat na gulat ang dalawa sa narinig. Napatawa naman ang walang hiyang lalaki at akala niya ay sang-ayon si Li Juan sa kanya. Pati ang isang bantay ay napabuntong hininga at naisip na hindi pala totoo ang balitang nagbago na si Billy Juan. Opo, lilinisin ko na po, malungkot na sabi ni Guangto habang nakaduko. Nang akmang didilaan na sana ni Guangto ang dera sa sahig, bigla siyang napahinto sa sinabi ni Li Juan. Anong ginagawa mo? Bakit ikaw ang maglilinis niyan, Guangto? Natahimik ang lahat at nagulat sa sinabi ng binata. Po, ano po yun, batang kamahalan? Nagtatakang tanong ni Guangto. Ang tinutukoy ko na maglilinis niyan ay ang dumura rin niyan. Batang kamahalan, tanging nasambit lang ni Guangto. Samantala, halatang gamaan ang loob at napangiti ang batang babae sa sinabi ni Li Juan. Yang Jigang, ang tinutukoy ko ay ikaw. Linisin mo yung nakakadiring bagay na yan, sabi ni Li Juan habang nakangisi. Ano? Gulat na bulalas ni Yang Jigang. Seryosong seryoso ang mukha ni Billy Juan. Linisin mo yan gamit ang bibig mo. Bastardo! Sigaw ni Yang Jigang habang unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Bastardo ka! Sigaw ni Yang Jigang na puno ng hinanakit at galit. Narinig ko ng buong linaw na nabugbog ka lang ng isang babae. At ngayon, akala mo kung sino ka na? Para kang nasisiraan na ng bait sa mga pinagsasasabi mo. Hindi pinansin ng ating bida ang mga salitang binitiwan nito. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon kay Guangto at nagtanong ng mahinahon ngunit may diin, ayos ka lang ba? Naguguluhan at natataranta, sumagot si Guangto, bakit po kayo umaakto ng ganito biglaan? Pwede ko namang linisin na lang yon ng mabilisan para hindi na lumaki ang gulo. Pero bakit kailangan pang humantong sa ganito? Tinitigan siya ni Billy Juan ng seryoso. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Bakit mo lilinisin ng kalat na hindi naman galing sa'yo?
Bakit mo papayag ang damiin sa'yo ang dumi na gawa ng iba? Pero kamahalan, tanging nasambit lang ni Guangto, hindi alam kung paano tatuto sa desisyon ng kanyang amo. Isang matalim at seryosong tingin lamang ang iginawad ni Billy Juan at sa isang saglit naintindihan agad ni Guangto ang ibig sabihin nito. Tahimik siyang tumayo at tumabi sa kanyang amo, handang masaksi ang anumang mangyayari. Ako na ang bahala dito, wika ni Billy Juan habang hinarap si Sujong, ang pinuno ng mga mangingispada. Kaya pakiusap, manood lang kayo at huwag makikialam hanggat hindi natatapos ang usapan namin. Tiningnan siya ni Sujong ng malalim, naramdaman ang bigat at awtoridad na dala ng binata. Sa huli, tumango ito at sumang-ayon. Ako nga pala si Sujong, pinuno ng pangkat na ito. Tinatanggap ko ang iyong utos, sagot nito sabay taas ng kamay bilang tanda ng pagpupugay at respeto. Anong ikaw na bahala? Ano naman ang kaya mong gawin ng isang tulad mo? Pang-aasar pa rin niyang Jigang, halatang hindi natitinag at lalong nagagalit sa takbo ng mga pangyayari. Huminga ng malalim si Billy Juan. Magpapanggap akong walang nangyari at papalampasin ko ito. Kung ikaw mismo ang hihingi ng tawad sa amin ng marangal. Tumigil saglit ang ating bida at tiningnan ng dumi sa sahig, saka muling nagsalita ng may halong pang-uuyam, at saka, kung ikaw ang lilinis niyan gamit ang nakakadiri mong bibig na puno ng masasamang salita. Baka lalo lang madumihan ang sahig na ito. Paano kung ayaw ko? Hamon niyang Jigang, nakataas ang baba at puno ng yabang. Tinitigan siya ni Billy Juan sa mata, at sa isang boses na parang yelo ang lamig at seryoso, sagot niya, bubugbugan kita. Dahan-dahang humakbang palapit si Yang Jigang hanggang sa halos magkaharap na sila ng sobrang lapit. Kung ganoon, subukan natin kung gaano talaga kagaling at kadakila ang tagapagmana ng sikat na pamilyang B. Panipi. Hindi mo alam kung gaano katagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ikaw na hamak na pulubi na akala mo kung sino, dagdag pa nito na tila lasing sa sariling galit at pride. Gagawin kitang tulala at tanga sa harap ng lahat. Sigaw niyang Jigang at walang paabi na sumugod, nakakuyom ang kamao at handang manakit ng totoo. Hindi man lang kumurap si Billy Juan. Nanatili siyang nakatayo, kalmado at walang takot. Tinitigan lang niya ang paparating na suntok hanggang sa bang! Isang napakalakas na tunog ang umugang sa buong paligid. Mas mabilis pa sa kidlat, naunahan siya ni Billy Juan at isang malakas na suntok ang damapo ng buong lakas sa panga ni Yang Jigang. Natahimik ang lahat. Nagulat at namangha ang mga nakasaksi sa bilis at lakas na ipinakita ng ating bida. Arg! Daing ni Yang Jigang habang nakahawak sa mukha, namumula at halos mawala ng malay sa sakit. Ikaw talagang, bastardo ka. Dahil sa hiya at sakit, muling sumugod si Yang Jigang. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam na ng lahat ang kakaibang enerhiya na lumalabas sa kanya. Isang matingkad na mapulang chi o enerhiya ang bumabalot sa kanyang braso, tanda na ginagamit na niya ang kanyang internal energy. Nataranta agad si Sujong nang makita ito. Delikado. Gumagamit na siya ng internal energy. Kailangan ko siyang pigilan bago may mapatay. Ngunit kahit anong bilis at lakas ng atake ni Yang Jigang, tila napakabagal nito sa paningin ni Billy Juan. Walang kahirap-hirap na naiilagan niya ang bawat suntok, parang lumilipad lang ang kanyang katawan at iniiwasan ng mga atake. Isang siraulo talaga ito. Gamit na gamit ang lakas niya. Siguradong mamamatay ako kapag nataman ako niyan, bulong sa isip ni Guangto habang pinapanood ang labanan, nanginginig sa takot. Paulit-ulit na sumusugod si Yang Jigang ngunit paulit-ulit din itong nawawalan ng target. Bigla namang gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Billy Juan. Sa wakas, may kalaban na siyang gumagamit ng seryosong lakas. Ganito dapat, sigaw ni Billy Juan. Ipakita mo kung ano ang kaya mo. Huwag kang papayag na magmukha kang tanga. Lalong namangha ang mga tao sa paligid. Sa halip na matakot, tila nasisiyahan pa ang ating bida sa labanang ito. Hinahayaan niyang lumabas ang tunay na galing at bilis ng kanyang kilos na hindi matatawaran. Sa isang iglap, lumapit si Billy Juan at gamit ang isang mabilis na was-iwas ng kamay. PUK. Diretso ang tama sa dibdib ni Yang Jigang. Agad itong napaubo ng dugo at napahawak sa kanyang dibdib na parang dinurog. Ramdam niya na tumigil saglit ang pag-ikot ng hangin at dugo sa kanyang katawan. Bastardo ka talaga. Ang tanging nasambit ni Yang Jigang habang namumula ang mukha sa inis at sakit.
Hindi siya pinatulan ng salita ni Billy Juan. Sa halip, lumapit ito at sunod-sunod na binigyan ng malalakas na tama. Bak, bak, bak. Tatlong magkakasunod na atake ang tinamaan sa buong katawan ni Yang Jigang. Bawat tama ay may kasamang matinding lakas na yumanig sa buto nito. Sa totoo lang, wika ni Billy Juan habang patuloy sa pag-atake ang mga batang nasa paligid. Habang buhay silang magkakaroon ng trauma at takot dahil sa kabastusan at kalokohang ipinakita mo. Dapat mong malaman na hindi ka kahanga-hanga, isa kang kahihiyan. At ang pinakahuling atake, isang malakas na suntok na nagpatalsik sa kanya palayo. Bagsak. Tuluyan ng bumagsak si Yang Jigang sa lupa, nakahandusay at wala ng lakas. Napatulala ang lahat. Masyado silang nagulat at namangha sa ipinakitang kapangyarihan ni Billy Juan. Wala silang masabi at tanging nakanganga na lang sa kung ano ang kanilang nasaksihan. Batang kamahalan. Yang Jigang. Sigaw ng dalawang bantay nito at agad na tumakbo palapit upang alalayan ang kanilang amo na duguan at puno ng pasa. Anong ginagawa mo? Paano mo nagawang saktan siya ng ganito kalala? Sigaw ng isa sa mga bantay kay Billy Juan. Humarap ang ating bida sa bantay at sagot niya, hindi mo ba nakita kung anong ginawa ng bastardong amo niyo mula pa sa umpisa? Gusto niyang ipalinis sa iba ang dera na siya mismo ang gumawa. Tao ba ang may ganitong ugali? Habang nagkakagulo, biglang umungol si Yang Jigang at sa sobrang galit ay sumigaw, patayin niyo siya. Patayin niyo ang putang inang iyan. Isa itong utos. Nagulat ang dalawang bantay at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Nakatulala lang sila dahil sa bigat ng utos. Papatayin ang tagapagmana ng pamilyang B. Isang bagay na hindi nila kayang gawin ng basta-basta. Dahil sa hindi nila pagkilos, galit na sinuntok ni Yang Jigang ang isa niyang sariling tauhan kahit siya ay sugatan. Mga walang kwenta. Habang ang isa pang bantay ay nanginginig at nag-aalala. Kahit gaano kahirap ang nangyari, tama ba napatayin ang anak ng angkan ng bid dahil lang dito? Pero hindi ko rin pwedeng baliwalain ang utos ng amo ko. Ano bang gagawin ko? Nalilito at takot ang kanyang isipan. Agad namang pumagitna at naging alerto ang mga tauhan ni Sujong upang protektahan ang ating bida. Ito ay utos lamang ng inyong amo habang hindi siya matino ang pag-iisip at lasing sa galit saad ni Sujong sa mga bantay. Kaya may karapatan nyo itong baliwalain. Pag-isipan nyo mabuti ang kahihinatnan ng gagawin nyo bago mahuli ang lahat. Naging tensyonado ang buong lugar. Magkaharap ang dalawang grupo, parehong handa at nakaalerto sa anumang pagsalakay. Hindi namin kayang patayin ang tagapagmana ng pamilyang B, wika ng pinuno ng mga bantay. Gayunpaman, ang mismong pinuno ng angkan na ang baalang magdesisyon sa kapalaran nila. Subalit bago pa man maayos ang lahat. Mga walang kwenta, sigaw ni Yang Jigang. Sa kabila ng mga sugat, bigla niyang binunot ang espada ng isa niyang tauhan. Papasugod siya kay Billy Juan, puno ng puot at desperasyon. Mamatay ka na. Put angina ka. Hindi. Sigaw ni Sujong sa gulat. Ngunit mabilis pa sa alas 4, naiwasan lang ito ni Billy Juan ng parang wala lang. Sa isang iglap, sinangga niya gamit ang kanyang mismong kamay ang braso ni Yang Jigang na may hawak na sandata. Krok! Isang nakakakilabot na tunog ng buto ang nabali ang narinig ng lahat. Gamit lang ang isang kamay, binali ni Billy Juan ang braso ni Yang Jigang. Napasigaw sa matinding sakit si Yang Jigang. Pero hindi ito tinantana ng ating bida. Agad siyang sinipa ng malakas sa tagiliran dahilan para mapadaing itong muli. Bago pa ito bumagsak, mabilis na lumipat si Billy Juan sa likuran nito at binigyan ng isang mabigat na atake sa likod. Damyugo ng tuluyan ng ilong at bibig ni Yang Jigang. Baang, muli itong bumagsak sa lupa, wala nang malay at halos hindi na gumagalaw. Napatulala sina Sujong at Guangtou. Hindi makapaniwala sa nakita. Habang si Billy Juan ay nakatayo lang doon, maayos ang bihis at parang walang nangyari, kalmado pa rin ang kanyang mukha. Tumawag kayo ng manggagamot, pigilan niyo ang pagdaloy ng dugo at ang pagkawala ng kanyang chi. Sigaw ng isang tauhan sa sobrang taranta. Panipi. At ikaw, mag-report ka agad sa punong guro at sa pinuno ng Yang Syndicate. Sabihin mo ang nangyari.
Nanginginig ang buong katawan at boses, hinawakan ni Guangto ang manggas ni Billy Juan. Kamahalan, nasisiraan na ba kayo ng bait? Paano nyo nagawang ganito kalala ang pananakit sa anak ng Yang Syndicate? Malalagot kayo nito. Malalagot ang buong pamilya natin. Tiningnan lang siya ni Billy Juan ng may pagtataka, parang hindi niya naiintindihan kung bakit natatakot ang tauhan niya. Umalis ka na muna dito, kamahalan, sabi ni Guangto. Ang mga nakakataas at ang pinuno ng pamilya na ang baalang mag-ayos ng gulo na ito. Kamahalan, kung mananatili pa kayo dito ng matagal, nasa napakalaking kapahamakan kayo pagdating ng pinuno ng Yang Syndicate. Pagkataranta at pagmamakaawa ni Guangto. Hindi. Simpleng sagot ni Billy Juan, kalmado at tiwala sa sarili. Pero, bakit po? Naguguluhang tanong ni Guangto. Hindi sumagot ng malakas si Billy Juan, pero sa kanyang isip ay malinaw ang dahilan. Hindi ako pwedeng umalis. Kung iiwan ko ito at tumakas ako, si Guangto ang sisisihin at siyang magiging tampulan ng galit nila. Nagsimula ito noong pinigilan ko ang pang-iinsulto sa kanya, kaya lahat ng ito ay responsibilidad ko. Paano ako makakaalis at iiwan siya sa panganib? Ano pang tinitignan mo dyan? Magmadali ka na at umalis ka na. Pagmamadali pa ni Guangto, halos maiyak na sa takot. Dahan-daang umisi si Billy Juan at itinuro ang dulo ng daan. Tingin ko, huli na para tumakas pa tayo ngayon. Di ba? Lilingan silang lahat at nakita ang dalawang figura na mabilis na paparating. Isa na doon ang pinuno ng pamilyang Yang. Namumula ang buong mukha at kitang-kita ang matinding galit at dilim sa kanyang mga mata. Sa likuran niya naman ay ang ama ng ating bida, si Bitian, na halatang sobrang nag-aalala at pilit na pinipigilan ang galit ng kasama. Binalingan muli ni Billy Juan si Guangto na nanginginig na sa takot at sinabing may halong pang-aasar, huwag kang mag-alala. Kung sakaling mamatay ako dito, hihilingin kong isama ka sa libingan ko. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe. Malaking tulong po yan sa akin. Salamat, mga boss.